So, female reproductive system is located at the pelvic area of females. So, sa mga normal females, our uterus, ito yan ha, at saka yung fallopian tube and ovary, at saka itong part ng cervix, vagina, and vulva are going to be discussed today. So for the introduction, ang purpose ng reproductive system, first one is just to make egg cells. So itong egg cells na yan, ang tinatawag na gametes, germ cells, or sex cells. So marami siyang terms. Pero ang pinakang kilala ay egg cells. So diyan may mga DNA information sa loob at saka yung tinatawag nating X chromosome. So, in every cell, kailangan na may X chromosome. That is constant. Ang nagba-vary lang naman ay yung sa sperm cell, di ba? Na-discuss na yan before na merong X, Y na chromosome doon. Pero, may mga instances po na yung sperm cells, though meron siyang X chromosome, no? Na lumapit dun sa egg cell. So, sa halip na female yung magiging offspring, yung tinatawag na SRY or male sex determinant region dito sa may X chromosome ay active. Pag nasa taas yung determinant region na yon. So, magiging male pa rin yung kalalabasan. Pag naman XX pero yung may sex determinant dito na na dito located sa long arms, so magiging automatic female pa rin yan. So meron din na yung sperm cell ay meron siyang X null na tinatawag. So 0 chromosomes yun. Pag ganun naman class, babae siya pero abnormal. Kasi hindi buo yung chromosome numbers. So, ganun yung nangyayari. And then, second, ang purpose ng female reproductive system is to produce specific sex hormones. So, nababanggit dito usually ay yung estrogen, pati yung tinatawag na progesterone. So, yung dalawang hormones na yon ay active sa mga babae, pero meron din usually sa mga lalaki. Hindi lang gano'n na mataas. Kasi sa lalaki, more on testosterone yung hormones. At saka itong estrogen at saka progesterone ay usually active kapag magme-menstruation na yung mga babae. At saka dun mo makikita na yung mga emotions or behavior nag-iiba. 'Di ba? Usually pag fertile days or unfertile days, in between the menstruation days, no? Active, masaya, maraming ginagawa. Pagdating ng malapit na ng menstruation, may sudden changes of mood. At saka hindi rin gano'n na makakilos until magkaroon na ng menstruation. Right after the menstruation, saka babalik ulit or ma-heighten yung emotions or mood. And then next one is to sustain fertilized eggs. So, after ma-meet na nung egg cell, yung sperm cell, of course, naandito na yon sa may uterus, no? And syempre, sa babae, ang mga hormones ay, monitored or galing kay pituitary gland from the hypothalamus. And then, i-activate niya itong mga estrogen, progesterone na needed doon sa fetus. So, ito yung cycle. Ang tawag dyan ay oogenesis or egg cell development. So, mamaya ma-explain yan, no? Pero ito lang yung overview. So, ito yung
ovary, and then meron tayong fallopian tube. So, in-enlarge lang 'tong ovary pero hindi 'yan usually yung size. Napakaliit ng size niyan, halos pea size lang. And then dito mag-start, ito yung tinatawag na corpus luteum, yung nagsusupport dito sa ovary 'no. And then we have the primordial follicles, very immature cells yung mga 'yan. And then may increasing of cytoplasm. And then from the primary follicles, it will proceed to secondary follicles, and then preantral follicles. Nag-i-increase lang yung surrounding follicles niya ha. At tapos itong mga bilog na yan, ito class ay egg cell. So once na nag-increase na yung sizes ng mga follicles, so meron ng theca cells na mag-e-exist. So yung theca cells na yan ay andito in between. So pwede siyang in different numbers kasi dito sa pictures ay 1, 2, 3. So yung mga spaces na yan, magsasama-sama siya para magkaroon ng cell arrangement. And then after nun, yan ay cycle, nag-start siya from second trimester. So kahit baby pa lang, meron na silang egg cell. So dito, magte-transform na siya into granulosa cells, itong mga area na yan. And then yung etong ano na yan, parang lagayan ng egg cell, it will be surrounded by some of these follicles, and then magpo-form na siya na parang corona. So sa biology no, may mga specific layers yan, yung zona pellucida, zona something ganon. So yan ay protected na yan ang etong egg cell. So eto naman mga sperm cell na yan, dun sa cup nila, nasabi ko na naman yun before no, na merong enzyme. So yung enzymes na yun ay nagtutunaw, tinutunaw niya yung layers na naandito para makapasok. So kung sino yung unang nakapasok at ma-meet ang egg cell na nasa loob, yun ang magiging successful zygote at ma-harden na yung layer. So yung ibang mga mga sperm cells ay hindi na makakapasok. So may cases po na nagsasabay ang ang sperm cell. So pero usually ang natin ay 1:1. And then mag-cleavage na yan, and then blastocyst, at saka may implant na yung embryo dito sa uterus. Ito ang estrogen, yung hormone na ginagamit. So it enters the cell and binds to an estrogen receptor. So ito po yung hormones na ni-release ng ovary, and then ito ang estrogen receptor. So para siyang para siyang puzzle. So dito magfi-fit yung mga circle na estrogen. So after nun, pupunta siya dito sa DNA. And after nun, may transcription na tinatawag para mag-produce ka ng certain proteins. So ang DNA po kasi ay napakahaba no. So hindi etong hormones na yan, for example, ito lang yung nagko-code for this kind of protein, yan lang yung kanyang ita-transcribe. So paglabas niya ng nucleus, may may produce product. So of course, with female reproductive system, ang connected dyan ay menstruation. So process yan kung saan nagkakaroon ng monthly period ang babae. So it will start at yung first period ay tinatawag na menarche. So usually pag nagpapa-medical kayo, usually inaalam din yung menarche. Hindi ko alam kung ano yung purpose nun. Pero sa ibang mga university or hospital,
may ganyan. And then usually 'no, mag-start siya na 12 or 13 years old pero may classmate ako nung college diyan sa LSPU na around 16 years old pa lang siya nagkaroon ng menstruation, ng menarche. And then 'pag gano'n saka pa lang magka-count yung nire-release mo na egg cell. So around 3 million yung egg cell 'no. So sa kada month meron ka lang dapat na isa na egg cell na nire-release then, estimate mo yon hanggang 45 or 46 years old para ano yon maging, mag-undergo yung babae ng menopausal stage. And kaakibat nung menopausal stage, umuunti din yung estrogen na hormones. So kagaya din ng testosterone, maraming benefits. Yung hormone na yun 'no, kasi ginagamit na nga siya as therapy. So gano'n din sa estrogen. Ang usually side effects niyan 'pag mababa na yung estrogen, nagda-dry na yung skin, nagda-dull na rin yung, buhok, hindi na rin nagiging active or slim yung babae kasi usually nagiging bloated na sila, 'di ba? And then during this period, cyclical expulsion of ova from the ovary occurs with the potential to become fertilized by male gametes or sperm. So this cyclic expulsion of eggs is a normal part of the menstrual cycle. So here's the oogenesis or the egg cell development. So it is derived from germ cells. And then it is rapidly divided until approximately 7 million germ cells formed by the 7th month of gestation. So kung ang babae ay nabuntis, no, and then by 6 weeks or around second trimester, alam na yung gender ng babae. Of course, nasa second trimester tayo, no. Diyan meron ng ginagawang um, etong egg cell. So, parang meron ka ng anong tawag dun? Naka-stock na apo. Parang ganun yung magiging notions or idea nun. So, the number of germ cells then rapidly declines, and then most oogonia perish while the remaining cells, primary oocytes, begin the first meiotic division. So, once na nag-undergo na siya ng meiotic division 'no, meron na diyang tinatawag na arrest of cells or parang naka-stagnant lang siya or naka-stay, inactive. So, eto 'yon. So, cells arrest in prophase 1. So, and remain dormant as such until menarche or menarche. So, a primordial follicle made up of granulosa and theca cells surrounds each oocyte. So, dito sa prophase 1, no, parang ano lang yan, nagre-ready lang yung cells. Kasi 'di ba sa somatic cells, ang purpose nun ay mag-obtain ng nutrients at saka i-ready yung cell mismo. Pero dito naka-arrest lang siya doon sa prophase 1, ibig sabihin may certain nutrients na doon at saka inactive, hindi lang activated yung nucleus. Pero hindi pa nasa-search kung ano yung proteins, kung ano yung inhibitor proteins sa biology term. So, itong primordial follicle with the word, it's a primordial primary yan, from the start. So, we have the germ cell cyst and then primordial. Sa primary, may first layer ka lang dito. And then, first layer ng granulosa cells. Dito, pregranulosa. Very young. And then, by the secondary, second layer. With the antral, may mga cavities na dyan. So, depende po kung gaano karami ha, hindi siya constant number. And then, ito, yung oocyte. Ito yung mukhang mata. And then, for pre-ovulatory, kagaya lang din siya sa animal development na may cell arrangement at saka cavity. And then, right after, with certain days,
or stages, saka yan lalabas. So, itong mga nasa taas class, yan yung range ng hormones. So, we have the gonadotrophin independent. Ito may responsive, and then this one is dependent. So, by stages, iba-iba ang purpose or ginagawa ng gonadotrophin. So, once na nag-mature na yung primordial follicle, so ito na yon. So, it will just proliferate to form concentric layers around the oocyte and then undergoes drastic volume increase with the onset of menarche. So, finite groups of oocytes periodically resumes meiosis and continue to develop. So, at the time of fertilization, so ibig sabihin okay na yung parang mayroon ka ng monthly period. So, every oocyte is arrested in metaphase 2. So, pag metaphase 2, di ba, may ano dyan, may chromosome alignment. And then, parang magdi-divide na siya into 2. So, the oocyte becomes an ovum as it expels its second polar body, and meiosis resumes when the egg undergoes activation by sperm cell or male gamete. So, sa female reproductive system, the organs that we have na involved dito ay ovaries. So, ang ovaries ay eto yon. So, dalawa yan. So, in real life, ang size niyan ay it's around parang pea size lang din. Green peas, ganon. Pag nagpunta kayo doon sa Myth of the Human Body, makikita nyo kung gaano kaliit lang nung itong system na to. Tapos ma-amaze kayo kasi may imagine nyo paano nagkakasya doon yung fetus. Diba? And then, we have the fallopian tubes. So, ito yun. And then, we have the uterus, yung tinatawag na bahay bata, no? And then, vagina, and then the vulva. So, dito sa picture, malapit pa lang dito sa may follicle yung fertilization. Pero usually, dapat andito siya sa area na to, no? So, yung ovaries, nagsisecrete siya ng hormone na estrogen. So, ito ay female gonads. And then, site of gametogenesis. Yung gametogenesis, lang siya? Germ cell formation or development. Yun nga, oogenesis to. And then, secretion of sex hormones, the estrogen and the progesterone. So, meron tayong outer cortex, site of follicular development, and then the inner medulla, blood vessels, and connective tissue. So, dito sa picture, hindi naka-specified yung outer cortex, no? Pero, with the term itself, outer, nasa first layer siya. And then the inner medulla, ito yun, may blood vessels at saka connective tissue. Yung fallopian tube, so, ay, nasa na yan? Ayan. So, yung fallopian tube, from this one, yung mukha siyang mukha tuloy siyang sungay ng kalabaw or ng buffalo. Naka-arc shape yan. So, we have the uterus, which composed of corpus. Nasaan na yun? So, ito yun, no? Uterus, number 3. So, ito yun. The superior aspect of the uterine corpus. So, once kasi na may fetus dyan, or, yun nga, fetus, so, yung mga organs ay mag-a-adjust, kagaya ng kidneys. At saka mag-e-enlarge itong spaces na to. And for the fundus, it is a superior aspect of the uterine corpus. And then may
may part diyan na tinatawag na isthmus or lower uterine segment, pero usually hindi yan gaanong ano, pinapansin na part. So, inferior portion adjacent to the cervix. So, dito siya. And then for the uterine wall, so it contains 3 distinct layers. We have the endometrium yan, ito yon. And then we have the myometrium. So, yung part na yan yung nagshe-shed off kapag, ano, dito kakapit yung dugo, no? Pag magme-menstruation na. Tapos, saka siya magshe-shed off para magkaroon ng blood flow. The endometrium, it lines with the uterine cavity. So, its thickness and structure vary with hormonal stimulation. And then we have the myometrium. It consists of smooth muscle fibers para magkaroon dito ng contraction. Yung tinatawag na dysmenorrhea, so based sa mga articles, hindi pa siya ganoon na nalalaman kung ano yung root cause nun. Pero, yun po ay contraction ng muscles na naandito. And of course, it is located in the middle and has the thickest layer of the uterine. And then the serosa, they are the outermost lining of the uterus. So, yun lang naman po. So, kunwari pag nabigyan na ng doctor ng medication about anti-dysmenorrhea, so parang painkiller lang po yun para ma-tolerate mo lang yung pain na nararamdaman. Pero yun nga, hindi naman masosolve yung dysmenorrhea. Hindi nga kasi alam yung root cause pa nun. So, of course, discuss ko na rin, no? Kapag ang female individual ay hindi normal yung kanyang menstruation, so it is best to consult an OBGYN para mabigyan usually ng pills yun, may iniinom kasi sila. At saka may certain diet and activities na kailangan gawin. So, pag ganyan, dito sa may ovaries, no, mangyayari, nagbubukol-bukol, parang nai-stuck lang dito yung kanilang ovary. So, mag-lead siya into yung tinatawag na PCOS or yung polycystic ovarian syndrome. So, once na ang PCOS ay hindi po naagapan, so it can lead to ovarian cancer. Ganun po. Parang precursors lang to, no? Or warning sign. We have the uterine cervix. So, ito ay tubular structure contiguous with the uterine cavity and the vagina. So, it acts as a conduit between the two. And then, the inferior cervix. So, ito po yun, no? Opens into the upper vagina at the cervical OS. And the ectocervix, so the lining of the cervix, that protrudes into the vagina. It consists of stratified squamous epithelium. We have the endocervix. So, ayun. So, etong endocervix, lining lang siya inside the cervical canal, composed of columnar. So, iba-iba ang layer of dito, tissues. So, the region where the ecto and endocervix meet, it is characterized by the formation from columnar to squamous epithelium is the transformation zone. So, yung transformation zone, frequent location siya for cervical dysplasia and malignant transformation. And then, of course, the tube, fallopian tube, no? Passageway for oocytes to travel from the ovaries into the uterine. So, pag hindi naman ma-fertilize yung egg cell, dire-diretso siya hanggang dito. Kakapit kasi yung egg cell dito sa may mga blood na kumapit dito sa may endometrium o dito sa may uterus, no? So, ang egg cell ay hindi usually nakikita ng mata. So, pag nag-shed off na, kasama na yun sa dugo. And with this fimbria, it is part of its tube closest to the ovary.
So, it is a finger-like projection. So, ito yung sinasabi na mukhang kamay. Dito, tina-transfer yung egg cell into dito, no? Nung college kami, class, meron kaming genetics case. So, kami yung nagre-report lahat kami lahat ang gumagawa. So, may na-discuss dun na yung American teenager ay ibinebenta niya yung kanyang egg cell for a living. So, um, so marami na siyang nabenta na egg cell na from this both ovary until naubos na 'to, naging puro scars na yun or puro peklat kasi sine-surgery. And then kung kailan nawalan na siya ng ovary saka lang niya na-realize na hindi dapat yun gawin. And usually, ginagamit yon yung ovary na yun for the stem cell regeneration project. Kasi yung ovary at saka for example, like sperm cells sa ibang tao, pagsasamahin 'no, para maging embryo, so or fetal. So right after nun, na-discuss ko naman yun na active yung regenerating cells nung dalawang yun compared sa adult stem cells. So, yung finger-like projections that help move the expelled oocyte further into the tube, the fimbriate transition into the ampulla, the part of the tube with the widest lumen. At saka pala nung additional information lang din, yung mga sperm cells ng lalaki, sa ibang bansa kasi may tinatawag na sperm bank. Parang yun nga, maglalabas ka tapos mag-i-store ka doon. And then, hindi nakalagay yung pangalan kung sino yung donor. Ang ilalagay mo lang doon ay kung ano yung characteristics mo, physical. Kasi, for example, kunwari kay Heart Evangelist, pupunta siya doon, tapos titingnan niya yung characteristics na gusto niyang maihalo doon sa ovary niya or doon sa magiging anak niya. So, kunwari si gantong boy ay may characteristics na tall, smart, athletic, walang disease. So, pwede siyang maging donor. Pag ganon, hindi na nagkakaroon ng connection between the father tapos dun sa kumuha or nag-pick nung ganong sperm. We have the fallopian tube, so yung may ampulla dyan. So, hindi lang specify dito, no? It becomes the isthmus as the lumen narrows and projects towards the uterus. So, yung tube then passes into the uterus then where it becomes the interstitial portion. The opening is where the traveling oocyte exits the tube and enters the uterine cavity. So, around dito lang naman yun. Around the fallopian tube pa rin yan. So, we have the uterus. Ito yung corpus at saka cervix. Ito yung area na yan. So, dito magkakaroon ng or magsiswim dyan na yung mga sperm cells, no? Kasi sa part na to, or dito, may acidic level dyan. So, yung acidic level na yan, nagkakos din yan para mamatay yung sperm cell. So, kung sino lang yung naging resistant, siya lang yung makakapag-swim ng tuloy-tuloy. And we have the fundus, the superior aspect of the uterine corpus. And then, meron din dito, no? Same lang din dun sa nauna, may isthmus din. At saka uterine walls. At saka itong endometrium, umulit, no? So, thickness and structure vary with hormonal stimulation. And then, the myometrium, so ito din siya. It's just the same layer lang. Consists siya ng smooth muscle fibers and is the middle and thickest layer of the uterine wall. And then the serosa, outermost layer siya ng uterus. So, uterus, may uterine cervix, inferior cervix, and the ectocervix. As well as the endocervix at saka transformation zone.
So, yung vagina, it is a flexible, meaning to say na, stretchable siya. So, hindi siya, ano yun, lumalaki or parang kung ano yung original size niya, bumabalik pa rin, stretchable kasi. So, it is a fibromuscular tubular structure which extends from the vulvar vestibule to the uterine cervix. And then, meron diyang part na distal vagina, introitus yan. And then, the anterior vagina, posterior bladder wall, and then for the posterior, for the anterior rectum. So, ito, for urination, ito malapit sa may anus. And then ito naman ay yung talaga, passageway 'no. We have the vulva, so ito yung external, female genitalia. So ito ay tissue level lang ha. Yung nasa labas, yung outer layer ay tinatawag na labia majora, and then dun sa may paloob ay, inner tissue 'yan. So, sa biology po ay dini-discuss po talaga yang mga 'yan, nung time namin nag-aano pa kami, ina-identify pa namin isa-isa at minsan chine-check pa namin sa microscope. Uh, we have here the clitoris, so maraming nerve endings diyan, and then the vulvar vestibule, urethral meatus, and the vaginal orifice. So, eto yung tissue niyan 'pag nakita niyo sa, microscope 'no. So, nung time namin binibigyan lang kami ng paperworks nung, prof namin, and then kami na mag-a-identify. So, wala pang discussion na, parang exercise muna before discussion. So, the labia majora, lateral to the labia minora, which fuse anteriorly to make up the mons pubis or layer overlying the pubic symphysis. So, ito yung outer layer nga. And then, the vulvar vestibule, area siya ng medial to the labia minora. So, location of the urethra and vaginal opening. So, more on, magkatabi kasi yung yung urethra and the vaginal openings. Eto namang Bartholin's glands class, siya, part pa rin siya ng tissue layer. Makikita lang siya dito. Kunwari, bilog lang siya. For example, ganyan lang. Yun ang Bartholin's glands. So, open lateral to the vaginal opening yan. So, yung function ng menarche, first menstrual cycle lang yan. First episode of menstrual bleeding. So, may counting na dyan ng 1:3 million egg cell. And then it occurs during puberty, preceded by breast growth. Active na kasi yung mga hormones natin, kaya may breast growth na dyan. Of course, the hair growth sa may kilikili, tsaka sa pubic area. And of course, growth spurt. Based on articles, ang growth na lang po ng babae, mag-i-stop siya until 18 years old, no? Pero may instances na nag-i-increase pa rin ang height ng babae once na kahit, beyond 18 years old at saka 'pag nagkakaroon ng pregnancy, sa women. Yun nga lang, umuunti na yung tinatawag na calcium level or, yung strong bones. Medyo, gradually decreasing na rin yun. We have here ito yung, menstrual cycle in detailed lang. Parang kanina lang din 'no. So, dito yung outer cortex natin at saka yung inner medulla. So, sino-support niya itong, mga primordial germ cells para mag-increase pa lalo yung cytoplasm. So, ito yun. So, once na na-reach niya na yung, tamang figure saka yan lalabas dito. So, mag-broken or masisira itong, outer layer 'no, andiyan. So, 'pag lalabas na 'yan, of course dito, 'yan po ang tinatawag na, Graafian follicle or the, rupturing follicle. Itong, na-broken na 'to.
And then, yung point na yon complete na yung meiosis 1. And then the ovulation, of course, once na na-expel, sasama na siya dito, no? Dito sa may, pahiga siya talaga, pero part yan ng uterus. Diyan nakakapit yung egg cell. So, once na dumating na yung menstrual cycle, so it depends. So, ang normal kasi is 28. Yan na yung majority or average. Pero ang kadalasan, normal ang 28 to 35. 35 days na menstrual cycle. So, maraming factors din yan kung ano yung maapektuhan ng menstruation. So, I'm going to discuss that later. So, dito yung if there's no fertilization, so yung egg cell nga napunta na sa uterus, and then with the influence of the progesterone lowering level, meron ng menstrual bleeding. So, makikita nyo dito, dun sa menstrual phase, which is 5 days, yung naandito na layer ay nag-shed off, nagiging blood na siya. So, once na yung blood ay buo-buo, it means na mas okay yun compare din sa yung tinatawag na ano yun, yung parang fluid-like. Pero the same naman na okay, pero mas applicable yung parang may buo-buong dugo na nilalabas. So, kapag may fertilization naman, so yung fertilized eggs, asan na yun? So, yung fertilized egg will just implant to the endometrial wall dun sa may uterus pa din. And then, magi-increase yung layers nun. And of course, with this progesterone, magiging ano na yan, it will turn this corpus luteum into placenta, or yung tinatawag nating ano, yung bahay bata, tama ba? So, ito yung pituitary gland. So, it will just secrete the hormones, follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. Ito ay doon sa may kamay, connected doon sa may ovary. And then this luteinizing hormone, once na meron ng ovulation. So, ito po ay estrogen ha, hindi siya estrogen. Estrogen lang yan, and then this one is the progesterone. So, dito lang, makikita nyo yung face, sa baba, no, makikita nyo yung faces kung ano yung itsura ng endometrial lining. So, dito sa menstruation, yung shedding off ng outer layer. So, makita nyo maraming blood. And then, pag repairing or naglalagay ka na ulit ng another layer, so, saka tataas din yung estrogen level. Pag ganyan, ano na, fertile na yung babae, no? And then, may certain, pag mababa na dito, may certain days lang kasi na unfertile yung babae. And then, balik ulit sa fertile days. So, pag nagkaroon ng introduction of sperms ng right after the menstruation, so may tendency pa rin na may pregnancy. Pag dito naman, mga 3 days before the menstruation or the premenstrual phase, so hindi yun mabubuntis, no? Pero, of course, ano lang yon sa constant yung cycle. So, delikado kasi pag inconstant yung cycle, paiba-iba. So, ang tawag po doon, pag nagbe-base ka lang dito sa cycle, no, calendar method, check mo kung fertile or unfertile yung babae. So, based on statistics, siya yung may pinaka mababa percentage para ma-prevent yung pregnancy.
We have the mechanism, paano nangyayari ang normal menstrual cycle. So, may phases dyan, the follicular and the luteal phases. Balik tayo sa picture. So, pag follicular phases, so dito yung may development of the follicle and the luteinizing hormone sa luteal phases. From the ovulation, tapos corpus luteum development. So, dito din, meron siyang um, characterization na ano, from the start of the menstrual bleeding and ends right before the LH surge. And then the luteal phase, may LH surge and then it will just end with the onset of menses. Once na merong follicular phase, of course, the estradiol or the precursors for the estrogen, mababa lang yung levels. And then yung progesterone, mag-start na siya to be activated. And then we have the lack of inhibitory feedback. So it just allows to the increase and impulsative GnRH or the gonadotropin releasing hormone levels. So once dyan, magkakaroon na ng mataas na level ng FSH or the follicular stimulating hormone, and with this LH or luteinizing hormone. We have the follicular maturation. Pag mataas yung level ng ganitong hormone, follicle stimulating hormone, no? And then, iilan lang po na follicle yung magko-continue to grow and become matured. So, once na nag-matured, may contain na siya ng egg cell, tsaka lalabas ng ovary. So, yung follicle growth, it is affected by the FSH at saka ng estrogen. So, to end the follicular phase, of course, there will be a dominant follicle and then the increase to a size of approximately 20 to 25 millimeters. So, etong mga to ay tinutulungan ng inner medulla kung saan mayroon mga blood vessels dyan, di ba? Tsaka veins. So, etong estradiol, if there's an increase, of course, may thickening of the endometrium to accommodate the potential implantation of a fertilized egg. So, once na nag-reach na siya ng critical level, may tinatawag na negative feedback. Kapag negative feedback, loop siya, and then another feedback ay positive. So, pag mataas itong estradiol, yung LH ay bababa. Pag naman itong LH ay active or massive surge, and then ma-affect din yung ibang hormones. Nakuha yung ano doon, yung idea. So, we have the estradiol pag mataas siya. Ang negative impact niyan, negative feedback, sorry. So, we have the mataas yung estradiol, and then ang negative feedback niyan ay itong LH, magiging positive feedback. So, magulo siya. Sa physiology kasi may ganyan na tinatawag na negative feedback at saka positive feedback. Ang nangyayari, pag mataas yung isang hormone, mangyayari, bababa yung isang hormone. Pag naman positive, pag tumaas yung isang hormone, tataas din yung level ng ibang hormone. And then may part na tinatawag na corpus luteum doon sa may ovary. So, it just inhibit the release of these hormones, the LH and the FSH.
and then it just stimulate the secretory endometrium. Pag absence of fertilization, declining LH levels, um, ito yung tinatawag na ano ha, positive feedback. Pag mababa yung LH mo, mababa din yung progesterone at saka ah, estradiol. Pag naman dito sa presence of fertilization, yung oocytes mo, it will be implanted to the uterus, yung layer na yan. And then, once na nag-start na yung release ng chorionic gonadotropin, ito yung nagsusupport dun sa embryo mo until maging fetus na nga yung fertilized egg. So, ito usually ang causes ng menstrual irregularities. So, first is the stress and lifestyle factors. Sa trabaho, pwedeng sa environment, yung lifestyle, kung hindi na maintain yun. We have the effect of medication. So, depende ito, no? Kasi may medication na iba ang side effect sa katawan. May ganon. We have the ill health, which is more on genetics. So, dito sa stress and lifestyle factors, we have the travel, kasama na rin yung work, no? And then the excessive exercise, kung too heavy. Pag naman nutritional deficiencies, inadequate nutrients, so hindi kumakain ng tama, so affected na yung lifestyle niyan. Dito naman, sa effect of medication, ang birth controls depende rin ang side effects sa katawan, pero usually ang birth controls ay binibigay ng OBGYN para ma-prevent mo itong PCOS. Pag sa ill health, we have the PCOS, pituitary or disorders, premature ovarian insufficiency, uterine polyps or fibroids. We have the pelvic inflammatory disease, uterine polyps or fibroids, and the under or overactive thyroid gland, and the uncontrolled diabetes. And then, of course, for the clinical significance, ito na yung adolescent entry. So, another case, kagaya dun sa classmate ko dati, na 16 years old na siya nagkaroon ng menarche. So, dun pa lang nag-start yung counting na mababawasan yung Excel niya. And then we have the childbearing years, kung yearly ba siya nanganganak, kung every 2 years or 3 years, so depende yun. So, we have also the pregnancy. So, may pregnancy kasi na normal kung saan nasa uterus yung na-implant yung zygote, pero may instances na nagkakaroon ng tinatawag na ectopic pregnancy. Okay, balik tayo dun sa ano ha, sa um, dun sa picture. So, example nito, ang ectopic pregnancy, na andito yung egg cell. And then, the sperm cell will fertilize the egg na naandito, at saka yung zygote mo ay hindi na dumiretso dito, no? Dito na siya lumaki. So, weeks lang yung itinatagal ng fetus dito sa may fallopian tube. After nun, mamamatay na yung fetus. So, si mother hindi niya na po mararamdaman na may tibok. Parang nasa instinct na, mother's instinct nga, na may something nakakaiba na doon sa baby niya. So, pag papa-check up, no, sasabihin wala ng heartbeat. So, meaning to say, patay na yung fetus. And then, kailangan na ng surgery, kailangang alisin yung fetus kasi once na magstay pa yan dyan, mamamatay yung mother because of the toxins na nire-release ng fetus. And then, of course, malalang gamutan pag ganun.
We have the infertility issues. Itong infertility issues 'no, it's either ano siya, sa lifestyle na rin or sa, environment kung exposed ba siya sa mga chemicals na nakakabaog. So, sa mga laboratories meron gano'n, usually nagte-test ng food or ng bagoong, may tinatawag na potassium chromate. So, yun usually yung baog. And then we have the, menopause. So, yung menopause, yun nga, bababa na yung estrogen level. 'Pag mababa na yung estrogen level, parang nawalan ka na rin ng, maintenance or, um, pang-support dun sa katawan mo. So, meron dun na may bloating ng tiyan, um, nag-dry yung hair pati skin, gano'n yung magiging effect. Kasi 'pag mataas ang estrogen, parang ang taas ng, feminine level ng babae. And that's it for this lesson. Do you have any question, class?